Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Maraming salamat, music team. And praise God. Mabuti po ba ang Panginoon sa buhay ng bawat isa? Amen. By the way po, magandang umaga po sa inyo. At ako po ang gagamitin ng Panginoon sa umagang ito. And I do pray and I do believe this is a perfect timing for each and every one of us. Batiin niyo po ang bawat isa ng magandang umaga at bigyan niyo po ng pinakamatamis ng ngiti ninyo sa mga katabi ninyo. Amen and amen. Hallelujah. Maganda ka pa sa umaga. Amen. At ngayong umaga po ito, maganda po pagtatalakayin natin. Kaya, maaari po ba, muli po tumayo po ang bawat isa? Para sa ating pagbabasa po ng salita ng Diyos, dinala po tayo ng Holy Spirit sa aklat po ng Hebreo. Hebrews. Ayan. Sabi ni Kuya Harney, ang sumulat ng librong ito, lalaki, na mahilig sa kape. Kung hindi nyo pa naririnig ang joke na yun, si Kuya Harney ang mag-explain sa inyo. Pero basahin po natin. Hebrews, ang sabi po dito, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, though he did not know where he was going. Verse 9, sabi po, by faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him in the same promise. Verse 10, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, barren age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he, as good as dead, came descendants numerous as the stars in the sky, as countless as the sand on the seashore. Verse 13. All these people were still living by faith when they died, did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Verse 14. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had the opportunity to return. And last verse, instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, tinataas ka namin sa gawain ito, Panginoong Jesus. Ikaw po ang maitaas, ikaw ang madakila, Panginoon. At buksan niyo po ang aming puso't isipan, na maunawaan po namin ang itinuturo ng inyong salita at matanggap po namin ito, ang pagpapalang ito sa aming buhay at makita ang kaningningan nyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na totoong buhay ang biyaya ng Diyos sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Isus, at inaangkin ko po ang katagumpayan sa umagang ito at gamitin nyo lamang pong instrumento ko, Lord God, ang aking mga labi ay kasiyahan ninyo. Tulungan niyo po ako, Lord God, ipahayag ang mensahe ninyo sa umagang ito. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen. Amen and Amen. At magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Excited po ba kayo sa salita ng Diyos? Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kagabi po kasi ang magsasalita po talaga dapat ngayon ay si Pastora po, ang nakaschedule po. Pero by the grace of God, ay nagkaroon siya ng konting karamdaman, pero pinagaling na agad ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat. Napakabuti po ng ating Diyos. At kagabi po, around 7:45 or 7:30, nag-message po. At sinabi sa akin ng sitwasyon to take over for this morning. At maraming salamat po dahil kahit sa lahat po ng pagkakataon ay Panginoon lang lagi ang ating aasahan. By faith. We will walk by faith. So, sa madalit sabi po, let's go back to this simple and yet powerful phrase. We walk by faith and not by our sight.
Dahil napaganda po ng pinakita na ating Panginoon. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo, iba-iba ang nilakaran natin sa mundong ito. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan nyo. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan ni Enad, ni Brother Bernard. Maaari yung buhay ninyo na ikwento nyo na sa akin. Pero kahit anong kwento po ninyo, hindi ko po naranasan kung ano talaga ang pinagdaanan nyo. Tanging ikaw lamang at ang Panginoon na makakaalam nun. Kung anong naramdaman mo nung moment na yon, kung ano ang naunawaan mo, kung anong tinuro sa'yo ng Diyos, ikaw lang ang makakaunawa nun. At ako po, dumaan din po ako sa part ng buhay ko. At yung ibang leaders po at closest friend ko, ay alam po yan. At it was a part of my life na hindi ko alam kung saan patungo ang buhay ko. Sa madalit sabi po, nakabalanse siya. If I would go to the left or I would go to the right. Pero, naniniwala ko ang bawat isa po ay laging kinakausap ng ating Panginoon. Naniniwala ko may pinapagawa sa inyo ang Diyos. Pero dumating po ba sa punto ng buhay nyo, at ako po dumating to sa punto ng buhay ko, may pinapagawa ang Diyos pero hindi mo maunawaan or hindi mo makita kung ano yung kinabukasan nito. May pinapagawa sa iyo ang Diyos pero hindi mo nakikita yung full plan of how it will gonna pass through. Sabi nga po, God is calling you today that He will explain later. Kung alam po ninyo, sa estudyante, ibibigay mo na ang lesson bago ang exam. Pero sa buhay natin, minsan dumadaan mo na ang exam bago ang lesson. At sa buhay natin, sa ating Panginoon, when God is calling you to do something today and He will explain it later in some time, yung moment po na may pinapagawa ang Diyos ngayon, at doon sa oras na i-explain niya yun, ang tinatawag po doon sa space na yun, yun po ang tinatawag na pananalig. Kasi natutunan ko po, sabi nga po ni Pastor Dexter, the Bible will not teach you to have a common sense. Hindi ipapaliwanag ng Bible na magkakaroon ka ng logical thinking palagi. Minsan, hindi mo to ma-explain. It doesn't make sense. Gaya po na, mukhang hindi nyo po nagigets eh. Explain ko po sa inyo. Ano po ang pinaka-common na tinuturo ng ating Panginoon? Kapag may kaaway kayo, anong una nyong gagawin? Mahalin. Ibigin natin. Pero sa laman ba natin, does it make sense? Mas madaling maniwala na gumanti eh. Huwag ka papayag na nasiko ka. Kailangan sa basketball, pag nasiko ka, naalala ko si Kuya Harney, bumibiksotong ganun dati nung hindi pa maalab sa Panginoon. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, mapapaliwanagan ka or mauunawaan mo na ang Panginoon, kailangan natin magtiwala sa Kanya ng lubusan. When God said or Jesus said, you have to deny yourself, you also have to deny minsan yung logical thinking mo in order for your faith to grow. Kasi yung pananalig natin, hindi yan kaya i-explain ng sarili nating kakayan. Sabi nga ng salita ng Diyos, for no ear has heard, no eye has seen, no ear has heard, no mind can comprehend what God has prepared for those who love Him. And if you really love God, sometimes madaling sabihin na, sumunod ka lang sa Panginoon. Pero kagaya nga ng sinabi ko, minsan kasi, hindi natin nauunawaan kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Pastor, hindi mo kasi nauunawaan yung ginawa sa akin ng taong to. Hindi ko siya kayang patawarin. Tinuruan ng Panginoon, patawarin mo siya. So, it takes a lot of faith in order to follow God. Lagi po ninyo tatandaan. Isa natutunan ko recently din. Minsan, pag may hinihiling tayo sa Panginoon, gusto agad natin, nandun na agad tayo sa destination nung hinihiling natin sa Panginoon. Tama po ba? Pero yung pananalig po natin, wala doon sa pupuntahan natin. Nasaan po? Nasa journey. Our faith is not dependent on our arrival. Our faith is dependent on the entity who will guide us through our journey. Kung sino yung sasama sa atin na ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating paglalakaran ay makakapagpatibay ng pagtitiwala at pananalig natin sa ating Kanya. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos,
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will feel no evil. Why? Because my God says so. Why? Because my God has promised. Why? Because my God tells me that I can do it with my God. Kaya, basahin po natin ulit. Ang sabi po sa verse 11, verse 8. Napakaganda po nung revelation dito. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Pwede po ba pa-flash sa screen ng verse na ito? Verse 8. Tingnan niyo po yung sabi dito. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive. Hindi niya pa makukuha yung pagmamana niya. Kung alam niyo pa ang story ni Abraham, 25 years, pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. After 25 years, nandun na si Isaac. Pero 25 years siya nagantay. At mababasa niyo po dito, obeyed and went even though he did not know where he was going. Even though hindi niya alam kung saan siya papunta, sumusunod pa rin siya sa ating Panginoon. Even though hindi niya alam kung ano ang full picture ng ipinangako ng Panginoon, sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Etong lugar na ito, sa pagkakabasa ko sa Exodus, sa Genesis, is pinupuno ng Canaanites. Sa madalit sabi, minamarkahan ng mga kaaway. Pero even though hindi niya alam kung anong resulta, naniniwala siya na sasamahan siya ng ating Panginoon. At alam ko, meron sa inyo, maraming panalangin, maraming dinadasal sa ating Panginoon. Lord, ibigay mo lang to sa akin trabaho na to, paglilingkuran kita. Pero dumating yung trabaho, nabigyan siya ng medyo critical na boss at medyo breathing down the neck, parang ayoko na ng trabaho ito. But there came a time na pinapanalangin mo yun. So ibig sabihin, hindi lahat ng ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon ay yun yung gusto natin. Ipagkakailob sa'yo lagi ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Dahil mas importante yung kailangan mo kesa sa gusto mo. Lalo sa mundong ito, ang social media is very sikat ang social media. At marami ako nakikita, mga kabataan, and actually hindi lang kabataan eh. Dahil nga yung mga kabataan dati ay naging parent na din. Naglalabas ng sama ng loob sa social media, naglalabas ng emosyon sa social media. Hindi nila nakukuha yung sense or yung power, yung capacity nila. Maraming kabataan ngayon gusto maging influential. Hindi nila naiintindihan yung capacity ng kapangyarihan. That's why God is removing sometimes the things that you want in the terms that what you really need. Kasi mas tingnan nyo pa, meron po ba kayong mga pangarap sa buhay? At yung mga pangarap na yun, kapag kinuwento ninyo sa mga taong akala nyo susuporta sa inyo, sila pa yung magsasabi, Nanay, akong magiging piloto sa pamilya natin. Nako, anak, wala tayong pera, hindi natin kaya yan. Darating ang panahon, yung pangarap mo ang magsha-shutdown din yung mga tao na kaibigan mo, kalapit mo. Pero lagi nyo tatandaan, kung na-imagine ninyo, ibig sabihin, ipinagkaloob yun sa inyo ng Panginoon. Dahil tanging ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam nito. Naalala ko lagi ang patotoo ni Pastora Magda. Walang naniwala sa kanya na magtatapos siya ng pag-aaral. But by faith, sarili niyang pagsisikap, tinapos niya at ginapang niya. At siya ang naniwala nito dahil ipinakita sa kanya na ating Panginoon. Walang ibang maniniwala nito kundi ang Panginoon at ikaw lamang. Kaya importante lagi ang relasyon natin sa Kanya. Number 1, ang lagi nating panalangin at araw-araw ng pakikipag-usap at pakikipagniig sa ating Panginoon is really important. Kaya I could say, right at this moment, humaharap ako sa inyo, it's because may mga tao na nananalangin para sa akin. And of course, yung personal prayer is really important. At kaninang umaga nga lamang, ewan ko rin, kagabi, so nung tinanggap ko yung sabi ko, Pastor Jong, okay po, Pastor Jong, challenge accepted. Ako po ang mag-preach. At kaninang umaga, pagising ko, around 5:30, namamalat ako at sinisipon. At naniniwala ko, pinipigilan ng kaaway. But I would stand on the word of God that I am victorious
by faith that he has overcome. At later on, nakalakad ako dito at wala na yung ubot sipon. At purihin ang ating Panginoon. Kaya, yun nga po sinasabi ko, minsan meron tayong gustong mangyari sa buhay natin or may pinapakita sa atin ng Panginoon na hindi natin alam ang full detail. Why? Sabi sa akin ni Kuya Harney at ni Pastor Ken dati, minsan kasi kapag alam mo na yung mangyayari or alam mo na yung pwede mong gawin, baka hindi ka naman nalangin sa Diyos. The mere fact na kinakabahan ka mag-preach ngayong umagang ito is because kailangan mo lagi ang Panginoon. Kapag alam mo yung buong detalye ng pwedeng mangyari at kung anong mangyayari, hindi ka aasa sa Diyos. And therefore, kapag hindi mo alam yung pwedeng mangyari, that is an opportunity for God to work in your life. Kung hindi mo nauunawaan kung ano nangyari sa pamilya mo, that is an opportunity that God will move in your life. Kung hindi mo nauunawaan kung ano nangyari sa trabaho nyo, that is an opportunity to God to move in your life. Kung hindi mo naiintindihan kung bakit parang nalulugi ang negosyo, kung bakit ganito, ganyan, that is an opportunity that God can speak through your life. Minsan kasi, sa buhay natin, lalo, pag naglingkod ako sa Panginoon, gagaan ang buhay. Naging Christian ako, dapat mas maging magaan ang buhay. God does not promise an easy life. But God promised that you will become victorious because of Him. Because He has overcome the world before you. Kaya ang ating Panginoon, pag lagi natin kasama at lagi nating inuunawa, kagaya po nung sinabi ko kanina sa awitin kanina, in everything that you do, pag tinignan niyo yung katabi niyo, hindi nila mauunawaan kung bakit kayo nagpupuri sa Panginoon. Hindi nila mauunawaan kung bakit kayo todo bigay na pagpupuri sa Panginoon. Kasi hindi nila mauunawaan kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa buhay ninyo. Ang Diyos laging mabuti. Ang Diyos ay laging tapat. Pero tanging kayo at bawat isa may kanya-kanyang patotoo ng kanya-kanyang kabutihan at naranasan ng kabutihan ng ating Panginoon. Iba ang kabutihan na pinagdaanan ko, iba ang kabutihan na pinagdaanan nyo, pero mananatiling mabuti ang Panginoon sa bawat buhay natin. In every season, God stays the same. Hindi siya tumatalikod sa sa kanyang pangako. At minsan po, correct me if I'm wrong, minsan kasi pag binasa natin yung promises of God, tinatanggap lang natin yung promises of God kung ano yung positive. Kasi yun yung gusto natin mangyari sa buhay natin. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you, plans to harm you. Sabi ng Panginoon, magiging mayaman ako. Binigyan ka ng Panginoon ng business. Yung business ngayon, nahihirapan ka i-handle. Lord, ayoko nito. Gusto ko mayaman lang ako. Pero binibigay nga ng Panginoon yung pagkakataon na matuto ka at umasa sa Kanya. So again, hindi yung laging gusto natin, kundi kung ano yung kailangan natin para lumago tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang pangako lagi ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Alam niyo po ba yung sinabi ni Jesus Christ? Hindi naman nagbibigay ang Panginoon kapag ba humingi ng tinapay ang anak ninyo, bibigyan nyo ng ibang bagay. Ibibigay nyo kung ano yung nararapat sa anak ninyo. At ganoon din ang ating Panginoon. Kaya po ito pong naunawaan ko sa pangako ng Diyos. There are 3 things. Isulat nyo po ito kung gusto nyo, pero I recommend that you write this down. Three things about God's promises. It is different from how you pictured it. Iba siya kung paano nyo siya na-envision. Pangalawa, is different when you pictured it. And lastly, where you pictured it. So yung 3 detalye pong iyon ay iba palagi sa gusto natin, Panginoon. Dahil malinaw po ang salita ng Diyos sa Isaiah 55, "For my thoughts are higher than your thoughts, and my plans are always higher than your plans." Alam niyo po ba yung nakikita niyo ba sa Facebook yon, yung bata humihiling ng maliit na teddy bear, tapos yung ibibigay ng Panginoon ay mas malaki. So ganun din po ang Panginoon kapag tayo po ay nangangarap. Minsan yung pangarap natin, ito lang ang gusto ko. At naalala ko nga yung isang patotoo ni Mamsi, napakatagal na yata noon yung Kia Carnival. At dumating sa punto yata na taon na. Pero minsan kasi, pag tayo po ay humiling sa ating Panginoon, gusto natin agad-agaran.
But God's promise is always perfect in His time. Dumating po ba sa punto ninyo ng buhay, yung mga pangarap po na gusto ninyo, na-delay, pero alam ninyo na ang Diyos ay laging tapat. Naging tapat siya dati, naging tapat siya kahapon, bakit kayo magda-doubt ngayon kung medyo na-delay sa panahon ninyo? So tingnan niyo po, God knows what you want, but He has created a path, but He also created the destination. So minsan gusto agad natin, nandun agad tayo sa destination. Parang nung bata ako, pag summer may outing, tapos pupunta ng beach, malayo. So taga Laguna lang kami, para makapunta sa beach, Batangas, wala pa dati yung, anong highway yun, yung pabilis sa Star Toll Expressway, wala pa nun dati. So para makapunta ng Batangas, inaabot ng mahigit 3 hours yung biyahe. Bata pa ako nun. So, ako po ay sumusuka sa biyahe. Yung 3 hours na yon, groveling sa akin yun, hindi ko kaya. Kaya pag dumating na dun sa tawag na to, sa beach na, at langoy na, bata pa excited talaga. Pagdating sa dagat, gusto makapaglaro agad sa buhangin. Pagdating doon, uutusan ka muna ng nanay mo. Ibaba mo muna to, ayusin mo muna yung gato ganyan. So, hindi mo agad na-enjoy yung gusto mo dahil yun agad yung naka-envision sa'yo. So, ganun din po ang ating Panginoon. Minsan, kung ano yung gusto natin, pinipilit agad natin. It's so easy for us to quit on our dreams na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero titignan niyo po, kung ang Panginoon po ang nagbigay ng destination sa atin, hindi po ba dapat ipagkatiwala din natin sa Kanya yung estimated time of arrival? Kasi mas alam niya yung proper timing eh. Alam niya kung kailan nararapat yung panahon para sa'yo. Alam niya kung kailan ka handa. Alam niya kung kailan ka ready. Kaya ang pagsunod sa ating Panginoon, kahit hindi pa maganda ang sitwasyon, kailangan sumusunod ka sa ating Diyos. Minsan kasi parang mas madaling sumunod sa Panginoon kapag okay ang lahat. Kapag maganda ang ganito, pag maganda ang damit ko, pag maganda ang gamit ko, susunod ako sa Panginoon. Pag wala na akong trabaho, tinitiyak ko po sa inyo, kapag nag-antay po kayo doon, hindi mangyayari yon. Kasi ako po, binata pa lang ako, nakikita ko na sila Ate Erica at sila Kuya Robert, 4 ang anak, naglilingkod. Pero may mga tao din na may kanya-kanya excuses. Ibig sabihin po, in every walk of life, pag bata ka, estudyante ka, ang babalansehin mo, schoolworks at paglilingkod sa Diyos. After graduate, babalansehin mo ngayon ang trabaho at paglilingkod sa Diyos. Pag nag-move on ka, magkakapamilya ka, babalansehin mo rin yon. So by the end of the day, may babalansehin ka pa rin. Kung ayaw mo maglingkod, you're always gonna have an excuse. Pero kung hahakbang ka sa pinapagawa ng Panginoon, tinitiyak ko may gagawin palagi ang Panginoon sa buhay ninyo. Kaya kung excited kayo laging kumilos ang Panginoon sa buhay ninyo, humakbang kayo sa pinapagawa sa inyo ng Diyos. Dahil hindi naman ipapangako ng Diyos na hindi niya kayo sasamahan. Lagi niya kayong sasama. Kaya po sabi kanina doon sa awitin, I will sing for joy at the work of His hands. Sa bawat pagkakataon, you have to put everything in the reference of God's mercy. Ano pong ibig sabihin? Kapag naunawaan nyo ang pagmamahal at awa at habag ng ating Panginoon, you're gonna do everything in that reference. Lagi nyo maalala yon. Why? For example po, kagaya ng sinabi ko, hindi ko maunawaan kung bakit kayo nagpupuri ng napalakas na todo bigay. Kasi naaalala ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Kapag lagi nyo naalala ang kabutihan ng ating Panginoon, kahit may magdadadaktak sa inyo at sigaw-sigawan kayo at murahin kayo, maaalala nyo na mahal kayo ng Panginoon. Kahit anong sabihin mo sa akin. So, may isang pagkakataon nga sa buhay ko, one time. So, nagbabadminton po ako noon, high school. Hindi pa ako marunong. So, first time ko. Yung nakalaban ko po ay medyo magaling na, college level. Siguro naburo yung sa skills ko. Iniwan ako dun sa court. So nakita nung ibang tao, sabi ko, okay lang. Kahit bastusin ako ng taon to, wala namang nawala sa akin eh. Pero nakita nung ibang tao yung ugali nung taong iyon. Anong pinapoint out ko? Kapag meron kang seguridad sa buhay mo na inaalagaan ka at hawak ka ng Panginoon, na ikay mahal na mahal ng ating Panginoon, kahit anong dumaan sa buhay mo, hindi ka matatakot
hindi ka malulungkot. Hindi mo i-share sa Facebook ang kalungkutan mo. Dahil secured ka sa ating Panginoon eh. No matter what happens, hindi na importante yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Dahil ikaw lang at ang Panginoon ay sapat na at higit pa. Dahil ang ating Panginoon laging pinapangako sa atin, hindi ka niya iiwan. Lahat ng pangako niya sa inyo ay punong-puno ng kagandahan. He can do exceedingly and abundantly more than what you could ever ask. Kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Naniniwala ba kayo kayang-kayang ibigay ng Panginoon lahat ng panalangin ninyo? Kahit mukhang imposible, kayang-kaya ng ating Panginoon. Ako, dumaan sa punto na buhay ko, yung 20,000 na kailangan ko, hindi ko alam kung saan ko hahagilapin. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, kumilos ang Panginoon sa buhay ng ibang tao. And therefore, naranasan ko ang pamilyang ito. Kaya isa po sa natutunan ko, the BND Church is a family. Pero, only if you allow it to. Parang ako po, nung may problema, hindi ko sinasabi kila Kuya Harney, kila Brother Bernard. Kasi, sa pangunawa ko, pag sinabi ko yung problema ko sa kanila, baka magbago tingin nila sa akin. Nakalimutan ko yung sense na ang tingin nila sa akin ay pamilya. So kami, si Pastora, ipagpe-pray lang nila kayo kung ipapaalam nyo yung problema ninyo. Nakikita nyo yung godly brotherhood and family. Kailangan po ng one-and-one conversion. Hindi pwede na yung isa lang lagi nag-a-approach. Kailangan, parang sa ating Panginoon, yung Panginoon, gentleman yan eh. Hindi yan susugod sa buhay mo ng basta-basta. Di ba sabi ng Biblia, kumakatok lagi siya sa pintuan. Inaantay niya pagbuksan mo. Kailangan mo pa rin humakbang. Kaya ang lahat ng pangako ng Diyos, kailangan may paghakbang. Kung gusto mo makuha yung hinihiling mo sa Panginoon, kailangan mo hakbangan. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, kailangan mo hakbangan. Tinatawag ka ng Panginoon para mag-join sa ushering, kailangan mo hakbangan. Kung hectic ang schedule, hakbangan mo. Tinitiyak ko, kikilos lalo ang Panginoon sa buhay ninyo. Dahil naranasan ko po ito. Kung tinatawag ka ng Panginoon para mag-join ng music team, huwag kang mahiya. Kung ano man na excuses mo, tinitiyak ko sa inyo, mas malaki ang kayang gawin ng Panginoon dun sa excuses mo. Kaya, huwag po kayo matakot sa paghakbang sa ating Panginoon. Kagaya po ng nangyari dito kay Abraham, hindi niya alam yung full details eh. Pero meron lang siyang pananalig. Ang pananalig at pagtitiwala niya, nagagawin ng Panginoon yung ipinangako niya. Tingin ko naman, kilala niyo si Abraham, the father of all nations. Ang pangako sa kanya ng Panginoon, magkakaroon ka ng sambahayan na kasing dami ng mga bituin. Pero yung asawa niya po ay baog. Tapos matanda na din siya. So sa biological thinking, this is impossible. But with God, nothing is impossible. Amen po ba? Kaya pagpatuloy po natin. Ang sabi po dun sa verse 4, verse 9. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. Nakita niyo po? Stranger pa siya dito, pero ito ang pinangako sa kanya ng Panginoon. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him in the same promise. Tingnan niyo po ito. Yung lugar po na ito, binasa po natin, by faith, he made his home in the promised land. So yung lugar na ito, sa madalit sabi, parang titulo na niya. Siya ang may-ari ng lupa. Parang isang kapatiran po natin, may bagong bahay po at nagpapadesenyo. So, siyang may-ari ng lupa, siya may titulo, pero nakita niyo po yung bahay niya dito. He lived in tents. Di ba ang mga tents po, yan yung mga pansamantala. So, there will also come a time na kapag sumunod ka sa Panginoon, na andun ka na sa moment na yon, pero not everything is going well. Nandun ka na sa pagkakataon na natupad mo na yung pangarap mo, but not everything is going well. Ito yung pinangarap kong anak, pero parang ang tigas-tigas ng ulo nito. Kanino ba nagmana to? Ito yung pinangarap kong trabaho, pero nakaka-stress pala. Ayoko ng trabaho to. Ito yung business na hiniling ko sa Panginoon, pero parang walang pumupuntang mga kliyente para sa akin. Hindi kumikita. Nakikita nyo? Not just because everything na hiniling nyo, ibibigay din sa inyo kung paano nyo na-picture ito.
ibibigay ito ng Panginoon sa paraan na kailangan may matututunan kayo. Sa paraan na lalo tayong aasa sa Kanya. Sa paraan na lalong lalapit ang relasyon natin sa Kanya. Sa paraan na lagi tayong hihiling sa Kanya araw-araw. Naalala ko nga isang preaching ni Pastor Dexter. Ang sabi po, alam niyo po yung tinurong panalangin sa atin ng Panginoon. Our Father, who art thou in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Yung, give us our daily bread. So, sabi ni Pastor Dexter, bakit kaya ang tinuro ng Panginoon, our daily bread, hihilingin natin kung ano yung pang-araw-araw lamang na pagkain. Pwede naman natin hilingin na, Lord, ibigay mo na yung pang isang buwan naming pagkain. O kaya, pang isang taon na namin pagkain. Para isang bagsakan na lang. Nasusundan niyo ako? Is this logical? Kasi masarap po sa buhay na wala ka nang iisipin. No? So kung ibibigay po yun ng Panginoon, yung isang buong taon ninyo, tingin ko, pag binigay ng Panginoon, next year na ulit kayo magpapanagpo ng ating Panginoon. Kasi doon lang mauubos ang supply eh. So kailangan araw-araw may pagsubok para lagi tayong umasa sa Kanya. Kaya kahit ano pong pagsubok na pinagdadaanan natin, lagi nyo lang pong titignan by reference of God's love and mercy. Dahil laging mabuti ang ipapakita sa atin ng Panginoon. Hindi lang lagi nako-comprehend ng isip natin. Hindi lang nakikita ng sarili nating pangunawa, pero laging mabuti ang ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ako, yung mga tao po na nandito ngayon, may ginagawa sa inyo ang Panginoon. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon. I may be speaking to someone na may pinagdadaanan ngayon at parang ang tagal-tagal ko nang inaantay itong pagpapalang to. Pero hindi dumadating. Tatandaan nyo, God's time is always perfect. Yung inaantay ko nung dumating, parang nakaka-stress at nakakalungkot naman itong pinagdadaan niya. God's timing is always perfect for you. Laging may pagkakaloob sa inyo, Panginoon. Darating din ang punto, akala mo yung mga tao na kasama mo, hindi sila yung forever mo makakasama. Not unless God would allow it. Pero minsan, yung akala mo iniwan ka, tignan mo lang to. Instead na isipin mo na iniwan ka, tinanggal siya ng Panginoon para lumago ka. Hindi may problema yung isang tao, kundi pinapalakas ka lalo ng ating Panginoon. Dahil kailangan natin mas lalong tumibay dito sa ating buhay upang maipahayag ang salita ng Diyos. Upang makita ang kaniningan at kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Nasa lakad pa lang at tindig natin, kagaya ng sinabi ko, if you are really confident that God loves you, hindi ka maaano at hindi ka matatakot. Kahit sinong umaway sa'yo, okay lang. Kahit ipahiya ka, okay lang. Mahal ako ng Panginoon. Kaya tinuro ng ating Panginoon, always be humble. Pag sinabi pong humility and humbleness, hindi po sinabi na self-depreciating yan. Ibig sabihin lang, you are always aware in your own position. Lagi kang aware na kung sino ka. Lagi mong alam na kung ano yung meron sa'yo. Lagi mong nauunawaan kung ano ang kasama mo at kung sino ang nagbibigay ng kalakasan sa'yo. Dahil ang sabi ng Panginoon sa ating Biblia, for the joy of the Lord is Amen. Hallelujah. Kaya, tuloy po natin. Pag binabasa ko po ito, pag binasa niyo po yung Hebrews 11, lagi niyo makikita dyan, by faith, sa verse 2, by faith we understand, verse 4, by faith Abel, by faith Enoch, laging may by faith. Diyan nyo din po makikita ang pinakasikat. Without faith, it is impossible to please God. So ang susi po para mapaligaya natin ang Panginoon ay ang ating pananalig sa Kanya. Hindi yung pagtuturo ko dito makakapagpaligaya sa Panginoon, kundi yung pananalig ko sa Kanya. Hindi yung natututunan ko, hindi yung skill at talento ko. Hindi yung skill ng musician, hindi yung galing na admin, hindi yung galing ng mga nasa production team, kundi yung pananalig nila. At hindi din yung pag-attend ninyo, kundi yung pananalig at paniniwala ninyo sa ating Panginoon. Na siya ang nagbigay ng buhay para maligtas tayo. At pinangako din po niya sa John 10:10, hindi lang buhay ang pinagkaloob niya sa inyo, kundi buhay na ganap at kaaya-aya. Amen. Pero isang bagay din po ang napansin ko dito. Sabi po sa verse 8, basahin po ulit natin ang verse 8. By faith, Abraham, when called to go to a place
he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. May two words din po nakapukaw sa akin na attention. Sa verse 11 po. Verse 9 po. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him in the same promise. Verse 10. For he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. Verse 11. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who made the promise. In verse 12. And so from this one man, he has good deed came descendants. In verse 13, all these people were still living. They did not receive the things. They only saw them and welcome. Tingnan niyo po itong mga taong to. Yung mga taong ito, dumating po sa punto na abot tanaw lang yung pangarap, pero naniwala pa rin sila sa ating Panginoon. Kung akala po ninyo na hindi yung pangako, yung pangarap nyo yung natanggap ninyo, laging may mas magandang ipagkakaloob sa inyo ating Panginoon. May pin-repair lagi ang ating Panginoon na mas maganda para sa atin. And verse 14, ang sabi po, people who say such things show that they are looking for a country of their own. Verse 15, if they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. And verse 16, instead they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Nakita niyo po dito, even God Himself was so proud of the people of Israelites because of their faith. And because of your faith, God is also proud of you. Because of what you have, Jesus Christ, God is always and gonna be proud of you no matter what. But you need to hold on to that faith. Kaya kahit ano po ang pagdaanan ninyo, kahit ano po ay mangyayari, ipaglalaban kayo ng ating Panginoon. Sabi po kanina dito, by faith. Napansin niyo po yung sa verse 8, ang sabi, by faith, would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though. Yung salita po na even though, ano po sa Tagalog yun? Kahit pa, kahit na. Nandun din po ba kayo sa punto ng buhay nyo? Kahit na. A-attend ako ng church kahit na wala akong pamasahe. Susunod ako sa Panginoon kahit na ganito, ganyan. Ipagpapatuloy ko to kahit na ganito, ganyan. Hindi ko po mauunawan kung ano yung kahit na sa buhay ninyo. Pero that is the good thing about this position. Kahit na, ipinapakita nyo, kahit anong sitwasyon nyo sa buhay nyo, ay nananatili kayong tapat sa ating Panginoon. Kahit na madumi tayo, minahal tayo ng ating Panginoon. Kahit na nagkasala ako, ako'y magpapakumbaba at lalapit sa ating Panginoon. Kahit na ano ang pagdaanan natin, laging naandyan ang ating Panginoon sa atin. Kaya tatanda po ninyo, hindi ko mauunawaan kung ano pong meron sa pamilya ninyo. Kung lagi kayo nag-aaway sa pamilya ninyo, kahit na anong mangyari, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kahit na may sakit ako, pagagalingin ako ng Diyos. Kahit na magkulang ang finances ko, magtutustos ang Panginoon sa akin. Kahit na iwan ako ng ibang tao, mananatili ako nakatingin sa aking Panginoon. Kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo, Panginoon. Nawa, laging ganito lagi ang mindset natin. Ang salitang kahit na. Kahit anong mangyari, ipapakita ko ang pagmamahal ng Panginoon sa kapwa ko. Kahit anong mangyari, lagi kong maaalala ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. Sabi po dito, God knows something that you don't. So, kagaya ko po, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan nyo. Pero alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan nyo. Alam ng Panginoon kung bakit kailangan nyo pagdaanan yan. Alam din ng Panginoon kung paano niya susolusyonan yan. Alam ng Panginoon kung ano ang gagawin niya sa buhay mo. So, with that being said, is it true enough na lahat po tayo dito kapag may pananalig, kailangan lang natin ay manahimik at umasa sa ating Panginoon dahil laging alam ng Panginoon kung ano yung pinaplano niya sa iyo.
Akala mo natanggal ka sa isang posisyon, pero ginagamit lang yan ng Panginoon na launching pad para may magawa kang mas mabuti. Akala mo, nilagay ka sa isang posisyon, parang hindi ko to kaya. Kailangan mag-resign ako. Naalala ko sabi ni Pastor Jong sa isang kapatiran, kapag ba nung nag-asawa kayo, before kayo mag-asawa, alam nyo na kung anong gagawin nyo nung mag-asawa kayo. Kapag ba nagkaanak kayo, alam nyo na agad kung paano palalakihin ang anak ninyo. Kailan kayo natuto? Doon sa journey. Doon sa pinagdadaanan ninyo. So kahit anong tingin natin sa plano natin sa buhay, laging may ginagawa ang ating Panginoon. And it's because of His grace and mercy that we are all together dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya po, kahit ano po mangyari, ito po ang lagi sasabihin sa inyo. Sabi po sa Matthew 6:31, may mga tao na humihiling or nag-iisip, ano kayang kakainin ko ngayong araw na ito? Ano kaya ang susuotin ko ngayong araw na ito? Pero ang sabi po sa verse 32, alam na lahat ito ng Panginoon. Hindi nyo pa hinihiling, alam na ng ating Panginoon. Kaya po hinihiling ko rin po sa bawat isa, this is the perfect opportunity for you that you would put your faith in God even more. Yung mga pinagdadaanan po ninyo na kabigatan, ang Diyos po ang magpapagaan niyan. Yung pinagdadaanan po ninyo na kahirapan, ang Diyos po ang magbibigay ng solusyon dyan. Yung mga problema ninyo, ang Diyos po ang magpapakita ng daan dyan. You just have to put your faith even more. You need to take your step a little bit further. Kung hindi nyo po alam, okay lang yan. Kung hindi nyo nauunawaan, okay lang yan. Dahil alam ng Diyos ang lahat. Hawak niya po ang buong mundo. Hawak niya po ang buhay nyo. Hawak niya po ang buhay ng anak ninyo. Hawak niya ang buhay ng pamilya nyo. Hawak niya po ang lahat ng ari-arian nyo dahil ang lahat po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. At ang lahat po ng pagmamay-ari natin ay hiram lamang. Kaya nararapat lang na ibigay natin ng lahat na papuri sa Kanya. So with that being said po, sa lahat po tayo po na nandito, I encourage you na walk more in faith. Kung ano po yung binubulong sa inyo ng Banal na Espiritu that you join this ministry, sama-sama po tayo humakbang sa pananalig. Tinitiyak ko mas marami po tayo maaabot na kaluluwa. Etong bayan ng Binyan, mas marami tayo maliligtas na kaluluwa kung tayo po ay sasama, nahahakbang. At kapag tayo po ay humakbang, mas lalong kikilos ang Panginoon sa buhay ninyo. Mas lalong makakagalaw ang Panginoon sa buhay niyo. Sinasabi ko po sa inyo, yung insecurity ninyo sa sarili nyo, that is the perfect opportunity for God to work in your life. Kung ano man po ang tingin nyo na hindi nyo kaya, ibibigay yan ng Panginoon. Dahil ipinangako po niya, sa inyong kahinaan, doon po perfect ang kalakasan ng ating Panginoon. Kaya, tumayo po ang lahat. At alam ko, may presentation po si Brother Harney mamaya. Yes, Lord, Heavenly Father. Oh, we praise you, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Oh, hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Maraming salamat, Diyos Ama, Panginoon. Sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba, Panginoon. Sa mga kapatiran po na nangangamba po sa araw ng kinabukasan, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapahingahan sa amin, Lord God. Kayo po ang magbigay ng kapayapaan, Panginoon. Sa mga kapatiran po na may mga hinahakbangan na pangarap, Panginoon, kahit hindi po namin dito lubos na maunawaan, Panginoon, naniniwala ako, Lord God, na katatagpuin niyo po kami. Naniniwala ako na sasamahan niyo po kami sa bawat hakbangin namin, Lord God. At ang simbahang ito, Lord God, humahakbang po sa pananampalataya, Panginoon. At tutulungan niyo po kami, Lord God,
Sa lahat po ng proyekto namin, Panginoon, ikaw po ang masiyahan at ikaw po lagi ang maitaas at madakila, Panginoon. Sa bawat pamilya, Lord God, na hindi nagkakaunawa, Lord God, marahil hindi sila nag-uusap, Panginoon, sa kanilang tahanan. And there's a black cloud in their house, Lord God. I pray, Lord God, na kaningningan niyo po, Panginoon, na magbigay ng kaligayahan sa kanya, Panginoon. Sa mga tao po, Lord God, na nakakaramdam po ng sakit at sama ng loob, Panginoon, ikaw po magpalaya sa kanila, Lord God. We can only change our mind, Lord God, how we think, Lord God. But you are the one that you will change our hearts, Lord God. Kaya ipinagkakaloob po namin sa inyo ang aming puso, Panginoon. Sa mga kapatiran, Panginoon, na gustong sumali sa ministry, Panginoon, pero nangangamba sila, Lord God, sa kanilang trabaho, sa kanilang schedule, Lord God, bigyan niyo po sila ng tapang, Panginoon. At naniniwala ko na may kinakausap kayo sa umagang ito. Hallelujah. Jesus. Jesus. Oh, maraming salamat, Panginoon. Sa isang kapatiran, Lord God, na dumadaan sa tinatawag na midlife crisis at hindi niya alam kung anong patutunguhan ng buhay niya, Lord God, I pray in the name of Jesus, Lord God, na bigyan niyo po siya ng kapayapaan, Lord God. Bigyan niyo po siya ng tapang na humakbang palapit sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalayaan, na huwag niyang ikumpara ang sarili niya sa kanyang kaibigan, sa mga nakikita niya sa social media, Lord God. Kundi mag-focus lamang siya sa pagmamahal niya sa inyo, Lord. Oh, maraming salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. I speak in the name of Jesus, Lord God, ang bawat kapatiran sa umagang ito, Lord God. Ikaw ay laging tapat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ay laging mabuti, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang dakilang manunubos. Ikaw ang laging nagtutustos na aming pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng pag-ibig sa amin, Panginoon. Maraming salamat. At sa dinadaanan naming kadiliman, Panginoon, ikaw lagi ang nagbibigay ng liwanag, Panginoon. Kaya kami laging lumalapit. We are boldly coming into your throne, Lord God. At pinupuri ka namin, dinadakila, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Kasiyahan niyo po sila, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, as we walk by this faith, Lord God, you will give us more strength, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa panahon po na parang wala kaming itatanim, Lord God, ikaw ang magbibigay ng binhi, Lord God. Kagaya ng ginawa niyo sa buhay ni Abraham, Panginoon, nung iaalay niya na ang kanyang anak na si Isaac, Lord God, ikaw din ang nagbigay ng pansakripisyo na itutustos ni Abraham, Lord God, at the perfect time and the perfect moment, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At ganoon din po ang gawin niyo sa bawat kapatiran, Lord God. Kaya maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa, Lord God, na humahakbang pa po lalos, Lord God. Maraming salamat po. Dinadakila ka namin, tinataas. At lagi ka po naming aalalahanin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Laging mapuno ang aming puso ng inyong pag-ibig. Laging mapuno ang aming isipan ng inyong mga pangako. Laging mapuno ang pagkilos namin ng pagmamahal nagbuhat sa inyo, Panginoon. Ang inyong kapangyarihan ang lumukob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya po sandaling ito, itinataas ka namin. Maraming salamat. Ikaw po ang tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.